Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those of the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment and we are one. We are now on diary entry number 1042. On March 23, 1937. Today is the 7th day of the novena. I have received a great and inconceivable grace. The most merciful Jesus has promised that I will be present at the celebration of this solemn feast. Ngayon ang ikapitong araw ng nobena. Nakatanggap ako ng isang dakila at hindi maisip na biyaya. Ang pinakamauwing Jesus ay nangako na ako ay naroroon sa pagdiriwang ng solemn o taimtim na kapistahan ito. Okay, this has been confirmed. It is the feast of the Divine Mercy kahapon. Sabi kasi niya, I was seeking for the hastening of the feast. Pero syempre, this promise is not for this feast. This was 1937. Kapag homily na si Father Michael sa Jubilee year, 100th year of the salvation of mankind. So tapos na yun. Ito ay kapistahan noon ng banal na awa at napakiusapan si Father Michael na magbigay ng homily. Jubilee Year of Redemption, that's the occasion that time. And he was able to make a condition that he would give the homily provided that the image shall be displayed in the church. So, nangyari naman yun. And it was Mercy Sunday. Tuwang-tuwa sila noon kasi nagbunga na. However, hindi pa ito talaga ang kapistahan. Kasi ang kapistahan ng banal na awa na institutionalize lang naman siya. No? Nailagay lamang siya, naideklara lamang siya noong April 2000. Noon, wala na si Faustina noon, di po ba? Patay na siya. So, Jesus promised that Faustina will be present at the celebration. So, yung year 2000 na ginawa ni Pope John Paul na yung tinatawag nating Divine Mercy Sunday, no? Yun ay yung katuparan ng hinihiling ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman nangyari sa panahon ni Faustina, but she was an instrument. Kasi kung hindi nagpatotoo si Faustina, kung hindi niya isinulat yung mga gusto ni Jesus, mga naiisin niya, kung hindi si Faustina nangulit, kahit na siya pinagbibintangan na baliw at kung ano-ano pa, pinayag pa rin niya yan na walang nang buong tapang, no? Sa kabila ng lahat, she did not live to witness the feast. Pero nandun siya, who said that she was not present in April 2000. She was there. She was declared a saint, actually. She was canonized. Formal na siya. So, makikita nyo na hindi man siya buhay or living during that time, but she was there. Her spirit was there. She was a saint. She was recognized as the one who was the channel of the divine mercy, so that mankind will know, will learn, will hear the message of the divine mercy. It was an inconceivable grace, diba?
Hindi talaga matatawaran yan. Ang grasyang yan na tinanggap niya. Kasi bida siya dun no? Pero baliktad ang Diyos. Hindi siya naging bida nung panahon na buhay siya. Otherwise, siguro, magkukunti ang magiging merit niya kasi sa lupa pa lang na-consume na yung merit. No? Yung merit na kung nabuhay siya at ipinagdiwang yan, in-attribute sa kanya, so na-consume na yung merit while living. Kaso mo, pag namatay ka, you do not take that merit. Kasi merit mo yun sa lupa. Samantalang kapag nakakuha ka ng merito sa langit, ano na yun? Nakatala na yun sa Book of Life. It is already written in your soul. Nakadikit na yan sa kaluluwa mo. No? Yun, hindi na siya mawawala. O kaya yung, alam nyo, yung mga nagsisik ng popularity while here on earth, hanggang dito na lang sila magiging popular. Pag pumanang na sila, hindi na sila yung popular. Sa kabila, baka kontrabida na sila dun. No, sayang. Kasi nga, dito pa lang sa lupa, na-consume na yung popularity. Yung liwanag, di ba, tawag sa mga yan, artista, halimbawa, tawag sa kanila mga star, kung ano-anong star, star of the season, ganyan, or star for all seasons, star for ganyan, no, mega star. They are very much popular here on earth, but do you think they will be as popular when they die? So, nasan yung liwanag ng kaluluwa nila at the afterlife, no? Di natin alam. Maliwanag din naman siguro because some of them had been good people, no? Pero, mas maliwanag yung mga hindi popular katulad ni Faustina. She was not popular. She was no one. No one knew him when she was alive except for the congregation, except for Father Michael. So a few people knew her. Kundi nakakakilala sa kanya. But when she died, her popularity started. Di po ba? Sinong deboto ng Divine Mercy? Millions, no? Ang hindi nakakakilala kay Faustina. Kasi kung nabuhay siya ngayon, nagpo-propagate niyan, makikilala rin siya pero kukonti. Not as popular and not as powerful. So kaya nung naging saint si Faustina, she acquired more merits and more power. Ang popularity niya, legacy, di ba? Nakapag-iwan siya ng legacy. Yung legacy kasi, yung ibig sabihin niyan, yung hindi na mawawala. Marami kasi namatay at namatay doon lamang sa burol na parangalan. Doon lamang sa bida, sa burol niya hanggang siya imalibing. O kaya hanggang maybe up to 1 year. Pero after that, malilimutan na siya even those people around that person, mga kamag-anak niya, no? Malilimutan na rin siya. Pero iba yung may legacy ka. Iba yung legacy ni Faustina. Nag-iwan siya ng legacy na hindi na mabubura sa kasaysayan. Sa lahat ng mga ginawa niya, no? At sa mabilis na pagbulusok ng debosyon sa banal na awa, nandun siya. Nandun si Faustina. Kaya, this grace is really great and inconceivable. No, hindi niya na-witness nung nabubuhay siya, pero nung namatay siya, lalong naging dakila si Faustina. So the lesson is, pag masyadong pabida, gusto mo ikaw lahat, popular ka, ganyan, lahat, sasambahin ka, lahat. Nasa kamay mo ang buhay na huwag ganon. Kasi when you die, wala ka nang matitira pang grasya. Kasi dito pa lang, nakonsumo na sa lupa. Pag-ipunan natin yung silence na napaka-importante. Kasi yung isang buto na nasa ilalim ng lupa, natatago, pag
usbong niya sa lupa. Hindi na malaya nung nagtanim. Aba, nabuhay pala to. Ang ganda-ganda pala nito. No? So, let's earn more merits dun sa kabila, hindi dito sa lupa. Sapagkat pag doon, sigurado tayo, mas maliwanag ang iyong kaluluwa, mas marami kang magagawa. Kahit wala ka na sa lupa.